Paano palakihin ang MP2 mo kahit ₱500 lang ang hulog monthly? Akala ng marami para lumaki ang Pag-ibig MP2 mo, kailangan malaki din ang ihulog mo monthly. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may mga Pag-ibig MP2 members na ₱500 lang ang monthly contribution pero triple ang tubo? At ang sekreto, hindi ito tungkol sa pagtaas ng hulog, kundi tungkol sa tamang strategy. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 3 ways para mapalaki ang Pag-ibig MP2 mo kahit ₱500 lang ang kaya mong ihulog monthly. Hi mga Mima! Welcome back to Ate Roda PH, your simple guide sa SSS, government benefits, at adulting life. Before we start, please subscribe to support the channel. So, strategy number 1, mag-start ngayon or start now. Huwag hintayin ang malaking pera. This is the most misconception ng maraming Pilipino. Sinasabi nila, Ate Roda, maghuhulog lang ako sa Pag-ibig MP2 kapag may 5,000 monthly na ako. Pero ang problema, lumilipas ang mga taon, wala pa rin tayong nasisimulan. So kahit ₱500 lang kada buwan, nagsisimula ka ng mag-ipon at kumita ng dividends. Strategy number 2, maglagay ng malaking initial deposits. So, kapag gumawa kasi tayo ng Pag-ibig MP2 na account, maghuhulog muna tayo ng initial deposit bago yung monthly contributions. So, para mas maging triple ang tubo natin sa ating Pag-ibig MP2, mas maganda na malaki yung initial deposit natin. So, hindi to alam ng karamihan. So, kapag may natanggap kang 13-month pay, bonus, or side hustle income, imbis na gastusin lahat, pwede mong ilagay sa Pag-ibig MP2 bilang initial deposit. So, halimbawa, pareho kayong naghuhulog ng ₱500 monthly. Si Investor A, ang initial amount niya ay ₱500 lang. Si Investor B naman ay nagsimula sa ₱10,000. So, dito, makikita natin na si Investor A, ang dividend lang niya is ₱231.40. Si Investor B naman ay ₱907.80. Pareho sila naghuhulog ng ₱500 monthly ha, pero mas malaki ang dividend ni Investor B. Bakit? Dahil ang 10,000 niya na nasa initial amount ay kumikita na mula pa lang sa unang araw ng taon. Kaya kung may extra money ka, huwag hintayin na paunti-unti mo pa itong maihulog. Kung kaya ng budget mo, ilagay mo na agad para mas matagal itong kumita. Strategy number 3, reinvest yung Pag-ibig MP2 savings mo. So pagkatapos ng 5 years, maraming MP2 members ang ginagawa ay i-withdraw lahat at minsan nauuwi sa shopping, travel, impulsive spending. Pero ang ginagawa ng mga strategic investor ay nire-reinvest nila sa Pag-ibig MP2. Ibig sabihin, after the 5 years maturity ay i-withdraw niya lahat ng Pag-ibig MP2 savings, then gagawa ng panibagong account sa Pag-ibig MP2. At doon nila i-deposit ang kanilang naipon para magpatuloy ang pag-compound ng pera. So for example, si Investor B, ang kanyang naipon after 5 years ay ₱49,320.18. At i-withdraw niya ito lahat. Then gagawa siya ng panibagong account sa Pag-ibig MP2. So let's say sa panibagong Pag-ibig MP2 account niya, ang kanyang initial amount na i-deposit ay ₱49,000 lang instead of ₱49,320. And then, yung monthly contributions din niya is ₱500. So dito, yung dividend natin na makikita ay ₱3,864.60 sa first year. Patuloy itong mag-compound until mag-mature na yung Pag-ibig MP2 account niya. At dito talaga lumalaki ang Pag-ibig MP2 sa long term. Hindi sa unang 5 years, kundi sa pag-ulit-ulit na cycle ng pag-invest at pag-reinvest. So recap, kung ₱500 lang ang kaya mong ihulog monthly, narito ang strategy. Number 1, start now. Number 2, maglagay ng malaking initial deposit. And number 3, i-reinvest ang Pag-ibig MP2 account mo para tuloy-tuloy ang compounding. So, yun lang mga Mima. Sana nakatulong ang video na ito. At kung gusto mo pa ng mas marami pang tips tungkol sa Pag-ibig MP2, SSS, at adulting guides, huwag kalimutang mag-subscribe sa Ate Roda PH. See you sa next video.